Wag. Ingat ka, mahirap bantayan and kaparehas na nasa bahay. Tay, wala akong ginawa. Hindi ko kinuha ang kwintas ni Giao Giao. Hindi kayo na alam kung ano ang Cartier. Probinsyanang batang ligaw. Hindi malinis ang galaw. Mamaya sa gabi, lumuhod ka sa labas para hugasan ng ulan iyang maruming puso mo. Hugasan iyang maruming puso mo. Pagdating ng umaga, papasundo kita pabalik sa bundok para maranasan mo ulit ang hirap. Natuto kang magsisi. Hindi, tatay, maniwala ka sa akin. Kayo, hindi ko ginawa. Huwag mo na akong pabalikin. Bubugbugin ako ng aking ama-amahan hanggang sa mamatay. Kuya. Tulungan mo AKO. Sabihin sa tatay ko na wala akong ninakaw at huwag akong ibalik. Papatayin ako ng lesenggo na yan. Bukas. Marumi, kapag isang tao ang nagsabi na ikaw ay nagnakaw, maaring inimpluwensyahan ka lang nila. Pero kung lahat ay sigurado nanga. Shinwan, wala pang nangyari sa pamilya namin na kasing sama mo. Talaga na mo. Pinapahiya mo ang pamilya na Shen at tunayan ang iyong inosensya. Mabuti ka nang mamatay. Kung gusto mong patunayan ang inosensya, mabuti ka nang mamatay. Patay na. Mapapatunayan ba niyan na inosente ako? Kapatid Nati, wala itong kinalaman sa iyo. Tumakas ang van. Sapat na ang pagdala mo sa batang babaeng ito sa ospital para gamutin. Bakit ka ba lumalayo ng ganito? Sila pa nga ang nag-ayos ng libre. Sa tingin ko lang. Pamilyar na pamilyar siya sa ako. Di ko sinasadya, gusto kong ihatid siya sa huling yugto. Lindol ng lupa, hadlang laban sa kasamaan, bumuka. Grab. Bumangon mula sa kabaong. Iraw. Son 2. Ako ang ika-siyam na leader ng kulto. Malapit na akong umabot sa pinakamataas na antas. Biglang mula sa 30 taon matapos. Bumalik ako sa araw na 18 lang ako at pinalayas sa bahay. Batong babay. Ibig mong sabihin, pinalayas ka ng pamilya mo. At naging ika-siyam na henerasyon na ekspertong astrologer na may kapangyarihang walang hanggan. Bago tuma. Bigla kang napunta sa 30 taon ng nakaraan. Tama. Pero sa huling buhay ko, pagkatapos mabangga ng kotse, nagising ako sa ospital. Nayan, lumilitaw pa sa crematorium. Ete, pangunahing gawain mo ngayon. Mag-uninstall ng mga nobelang internet. Sa ganda mong yan. Ba't ganyan ang sinasabi mong kalokohan? Kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Gutom na ako. County Lang. Ike. Nesen yang gamit? Kunin mo, kain na.
Dahil ayos ka na. Aalis na kami. Sandali lang. Anong nangyari? Kung masira ang gilid ng araw at buwan, ang magulang ay may sakit at hindi maganda ang pakiramdam. Chino. Lugmok ang gilid ng buwan mo. Nenay mo may sakit. Nagpatingin na say, gagaling din ito sa gamot. Kung tatagal pa, kailangan ko nang pumunta sa operating room. 9 na pagkamatay at 1 buhay. Panganib. Batang babae, si Kuya Ting ay tagapagligtas mo. Ginagantihan ng puot ang kabaitan at hindi yon ang ko. Maniwala ka man o hindi. Wala na ang mga salitang ito. Bilang gantimpala sa'yo. Para sa kabutihan ng hapunan na ito. Saan ka pupunta? Yowe. 30 taon na ang nakaraan, walang kakayahan na lumaban pero ngayon muling nabuhay. Kailangan kong bumalik. Para gibayin ang mga nanakit sa akin. Oy, Masama ito, Emma. Biglang nahimatay si matandang babae. delikado ang sitwasyon. Umiwi ka agad. Huwag na mo. Tama pala yung sinabi ng batang babae. Tara. Balik sa Half Mountain Villa. Magsaliksik na rin. Yung babae kanina. Sino ba talaga siya? Maligayang kaarawan, anak. Numero, ginawa ko ang lahat. Nagpakumbaba, nangarap ng pagmamahal at kalinga ng pamilya. Sa huli, napalitan ng pagkasuklam at pagtataboy. Kaya't malit ito. Ayaw ko na. Ang apat na Maligayang kaawan. Salamat, Kuya. Maligayang kaarawan, pang-apat na kapatid. Ito ang regalo ni Kuya para sa iyong kaawan. Salamat, Kuya. Ate. Inimbitahan ko ang paborito mong singer. Gusto mo ba? Ate. Maligayang kaarawan. Ang ganda talaga. Ate. Ito ang ginuhit kong pamilya natin para sa iyo. Lahat nag-celebrate ng kaarawan na ampon na si Shen Qiansui. Wala man lang nakakaalala. Nang gayon din ang ika-negatibo 18 na kaarawan ko bilang tunay na anak ng pamilya Shen. Ngayon, tayo'y maghandog ng pagbati sa kaarawan ng aking mahal na anak na si Qiansue. Maligayang kaarawan. Shinwan. Sa magandang araw na ito, anong ginagawa mo dito? Lumabas ka. Mahirap na tao. Narito lahat ng mga kilala sa Jiangcheng na mayayamang pamilya. Ikaw, magnanakaw, pumasok dito para magnakaw ulit ba? Ikalimang kapatid, si Wanwan ay walang pera. Patawad na siya, tama. Sigurado akong hindi na siya mangangahas ulit. Walang pera, nagpapanggap pa. Pinakaayawan ko talaga ang mga magnanakaw. Hindi ito ang unang bises na ninakawan niya ako. Nakakadiri siyang tingnan. Bakit ka tumatawa? Mula nang dumating ako sa bahay na ito, wala akong ninakaw kahit ano. Noon, hindi ko na ipinaliwanag. Kasi tenga AKO. Pero kang mullet man, hindi ko na kayo bibigyan ng pagkakataon na siraan ako. Anong nangyari kay Shenwan? Sa harap ng lahat lagi siyang mahiyain, pero ngayon na diretso niya ang tingin sa akin at naglakas loob pang sumagot. Hindi ako nagnakaw, Shenwan. Paano mo nagagawang sabihin ang ganyang bagay? Addict ka sa pagnanakaw, wala kang prinsipyo. Mas masahol pa sa gutom. Pati lolo mong gintong relo, nagawa mong nakawin. Na-stress ang matanda, kaya nagpunta sa bahay bakasyunan at ayaw ka makita. Sabi mo hindi ikaw ang nagnakaw ng kwintas ko, sino pa kaya? Ayos lang. Dahil pinagbintangan nyo akong walang moralidad, ipapakita ko sa inyo kung ano ang totoong kasamaan.
Sumusobra ka na, Shinwan. Ano yang ginagawa mo? Ang aking birthday party. Shinwan, Nababaliw ka na ba? Humingi ka ng tawad kay Kian. Dilis. Hindi ba't sinabi niyo na masama ako? Kung hindi ako magdudulot ng gulo, makukumpirma ang kasong ito. Paano ko haharapin ang mga paratang mo? Ikaw. Sinasabi mong may ninakaw ako, di ba? Kang ganon. Mahahanap ko ang tunay na magnanakaw. Ano? Tukuyin ang mabuti o masamang kapalaran at bakasin ang anino nito. Kilala ko ang kwintas mo. Sino ang nagnakaw nito? Zhang Ma. Binibining Vanvan. Ano ang mga tagubilin mo? Plano mo bang umamin at humingi ng palugit o gusto mong tingnan ko ang kuha ng surveillance? Ang taong ito sa bansa. Kailan ko natutunan ang tungkol sa mga surveillance camera? Pawan. Nahikayat ko si Fifth Sister na patawarin. Maaari mo itong itama. Bakit isinasama ang inosenteng tao sa usaping ito? Ikapat na ate, tama ka, Shinwan. Tumigil ka na sa pagiging walang hiya at paglipat ng sisi sa Talaga. Pwede bang tama na? Nakakainis talaga. Kung ito'y sa nakaraang buhay. Malamang masaktan ako makita buong pamilya laban sa akin. Kawalan ng pag-asa na paliwanag. Sayang at nagkaroon na ikalawang pagkakataon. Hindi ko na muling titisin ito, Shen Qiansu, nagmamadali ka. Dahil noong nagnakaw si Sang Mama, nandiyan ka aser tabi DBA? Paano niya nalaman? Na ikaw. Ang nagsulsol kay Sang Mama para magpakanalab, ikaw rin ang nakipagsabwat sa iba para siraan ako. Shin Xianxiu natatakit kabiye? Ako ang tunay na anak ng pamilya Shin. Nababawiin ang nararapat sa akin. Si Shin Wan pala ang tunay na anak ng pamilya Shin. Hindi ba sinabi na ampon ni Shin Jianming si Shinwan? Paano siya naging tunay na anak? Kung hindi nagsinungaling si Shin Wan, ibig sabihin si Shin Qiansu ang pe. Shin Wan, pinagtatanggol ka ni Tsuyer kahit nagnanakaw. Bakit mo nagawang pagbaliktarin ang sitwasyon? Chia, masyado kang mabait. Sa tingin ko, dapat i-report natin itong magnanakaw na kapamilya. Dalhin siya sa kulungan para matuto. Huwag na huwag kang mag-report. Baka kapag lumaki ang usapin, ako ang masisi. Kapag nalaman ni Papa at mga kuya, tiyak na madidismaya sila. Nakakaawa si Shenwan. Sayang ang lahat ng pinaghirapan ko nitong mga nakaraang araw. MS Wen, magaling ang suwestiyon. Kaya nakareport na ako. Parating na ang pulis. Mabilis. Lahat ay malalaman na. Ano? Jinung, ang matandang ginang ay may sakit sa tiyan. Buti na lang pinilit mo na dalhin siya sa ospital para magpatingin. Ngayon, kailangan lang ng gamot para gumaling. Kung nagtagal pa, baka kailangan ng operasyon. Jino, mababang buwan ang iyong swerte. Dalhin sa ospital ang ina dahil hindi maganda kalusugan. Gamot lang ang kailangan para gumaling. Kung matagal pa, mapupunta sa operating room. Isa sa 10 ang sansa. Delikado na. May konting galing Gazia. Nazuri na ba? Ano? SA umaga. Bye-bye. Mga impormasyon. Oh. Nalaman ka na. Yung batang babae ay si Shen Wan, tunay na anak ni Shen Jianming, ang presidente ng Shen Group. Pero nagpalaboy-laboy siya ng maaming taon. Hindi siya tinatanggap sa pamilya Shen. Ang mga Shen talaga ay bulag, hayaan ang isang hiyas na matakpan ng alikabo. Ihanda ang kotse, magdala ng magandang regalo sa pamilya Shen. Anong gagawin mo? Anong gagawin? Personal kong pupuntahan para magpasalamat. Gabing-gabi na, ngayon ay ang birthday party ko. Ang mga dumalo ay mga kilalang tao sa Jiangcheng. Kung gusto mong gumawa ng gulo, pwede bang ibang araw na lang? Tama. Nakikihiya ka, Shinwan. Sino nagsabi sa'yo na tumawag ng pulis? Napahiya mo ang pamilya Shen. Hindi ako nahihiya, hindi ko ginawa iyon. Hindi kayo amanan. Kung ayaw suriin ang CCT, hindi naniniwala sa akin, hayaan na lang ang pulis na magsyasa. Tama na. Shinwan, alam mong hindi ka masaya kasi gusto na Kaya pa ang napabayaan. ngayong party ay para sa kaarawan ni Qianchu. Huwag kang magpaka-problema. Kuya, ang ibig mo bang sabihin? Nawala na lang ang kawalang malay ng sarili mong kapatid. At ang mahal na kapatid na si Shen Qiansu. Isa ba itong partikular na mahalagang birthday party na hindi natuloy? Anong nangyari mula nang umuwi si Shenwan?
Noon pa man umaasa siya sa akin, kaya bakit malamig tingin niya ngayon? Nadudurog, puso kayo. Kuya, may mga gagawin pa ako sa ospital. Pumanta Kamuna. Kaitanopea ang shkatutuat. Ang mga pangyayari sa pamilya. Tahimik na lutasin ito, huwag palakihin. Hindi ito makabubuti sa reputasyon ni kapatid na Kiansu. Kuya, mukhang hindi ka na makakaalis. Anong ibig mong sabihin? South Bay Squad in Jiangqing. Nakatanggap kami ng tawag. May nagsabing may pagnanakaw sa loob ng Shenchi Villa. Seryoso ang sitwasyon. Pakisuyo manatili rito at makipagtulungan sa investigasyon. Sino po ang nag-report? Ginoong pulis, ako po ang tumawag ngayon. Pwede na kayong pumasok para maghanap ng ebidensya. Ate Kyongsu. Naniniwala ako na ang pulis ay liliwanagin ang bagay na ito. Ibabalik ang kasinungalingan, huwag mag-alala ngayon. Panagutan si Shenwan. Oo. Surin. Surinamo, alamin ang katotohanan. Sana wag kayong umiyak. Tanyong Kao. 00000021. Sa araw na iyon, puwarto ni GNG, Chen Shujiao. Rewind ng kaunti. Yan na, isa pang rewind. Slow mo ng 10 beses. Itong frame na ito, pause. 00000421. Si Zhang Ma talagang nandito sa kwarto ko. Baka hindi nagsisinungaling si Shenwan. Impossible kait naza quarto ni Shujiao si Zhangma. Dudape à Rein ke Shenwan. Tingnan niyo. May isa pang tao dito. Dito sa litreto, palakihin mo tingnan nyo mabuti. Nakatayo tabi ng katulong. Sino ba talaga? Shenwan, huwag mong pahirapan ang sitwasyon. Ang pamilya Shen ay kilala sa kanilang edukasyon. Lahat ay magalang at may ngalan. Sa buong pamilya Shen, tanging ikaw na taga-probinsya lang ang gagawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. Tama, Shenwan, ikaw ang kumuha niyan. Aminin Montag na. Shenwan, mas mabuti pang umamin ka na. Kung hindi, mapapahiya lang ang pamilya Shen. Huwag nang dumaldal. Tingnan na lang ang malaking screen para malaman. Naku, yan ang bihis na dekalidad na suot ni At kanina. Hindi, imposible. Ate, ikafba talaga, napaka-ridiculous. Sigurado ang lelang yan. Apat na kapatid, paano magnanakaw? Sir, pwede bang ayusin ang linaw ng screen? Siyempre, tingnan nyo ito, palakihin ang punto ng ilaw na ito. Sharp 000182. Ang ampon ay binibintang sa tunay na tagapagmana, mahusay nga si Shen Qianzu. Ang pamilyang Shen pa naman. Nagmamayabang sa edukado at mayaman. Hindi akalain ganito kalalim. Chanzue, ito ka nga ba talaga? Bakit mo ito ginagawa? Ete, bakit mo ito ginagawa? Hindi. Hindi na. Imposible. Di talaga posible yan. Itong CCTV video ay fake. Napakadmonyo mo, Shenwan. Oo. Ikaw ang gumawa ng peking yan. Napakasama mo, Shenwan, para lang sirain si Qianzue. Gagamit ka ng ganito kasuklam na paan. Kahit malinaw ang ebidensya, may naniniwala pa rin kay Shen Qianzu. Mukhang hindi na talaga dapat ako manatili sa pamilyang ito. Pasensya, usapin ng pamilya nyo. Kapag naayos, pwede nyo i-report sa pulis. Pero si MS Zhang ay kailangang sumama sa amin ngayon. Dalhin nyo na siya. Miss Qianxue, Tulungen Montag ako, Miss Qianxue, Kailangan Montag akong Tulungen. Miss Qianxue. Hindi ako, talagang hindi ako. Kishin-wan. Tiyak siya ang nagpalit ng video. Wanwan, bakit mo ako tinatreto ng ganito?
Tama. Si Qianzui mula pagkabata ay likas na mabait, ni hindi niya maapakan ng isang langgam. Paano niya magagawa ang ganitong mga bagay? Napakalalim na inyong pagkakapatid. Ang galing nyo sa pagbabaliktad ng katotohanan, talagang kahanga-hanga. Pero sa ganitong klaseng kasinungalingan, kayo ba ay naniniwala? Shenwan. Tigilan mo na ang pagkukunwari mong yan. Si Chiatsue, siya ay lumaki kasama namin. Ang kanyang ugali, mas kilala namin siya kaysa sayo. Tama. Pero ikaw, pagbalik mo, parati kang nagnanakaw at nagsisinungaling. Ngayon, gumagamit ka ng masamang paraan para i-frame si Chiatsue. Nakikita ka o, bumalik ka dito para maghiganti sa pamilya Shen. Isang sumpa kay Shenwan. HMMP. Umalis ka sa pamilya Shen para hindi mo dumihan ang lugar nila. Anong tunay na yaman? Palaging. Akala ko ako'y biktima ng maling akusasyon noon. Kaya itinakwil. Akala ko ipapakita ko ang ebidensya para malinaw ang pangalan ko. Pero ang toto, wala palang halaga ang pagkakamag-anak kapag may pinapaboran. Dahil hindi naman nagbago ang desisyon nyo, di ko na kailangan magmakaawa para sa nakakatawang pamilya na yan. Shen Yuni, Shen Luayu. Tandaan nyo ang sinasabi nyong gayon. Kung hindi matanggap ng pamilya Shen, simula na yan. AKOSI Shenwan, wala nang kaugnayan sa pamilya Shen hanggang sa huli. Shenwan ka. Leyuan mo At kung umalis ka, huwag ka nang bumat. Ang pamilya Shen, hindi kailangan ang ganitong masamang tao. Maliit na manghuhula, naapi ka ba? Ako. Nagpapakatapang para sa'yo. Hindi na kailangan. Hindi ito para sa'yo. Dios Ko, Zili Hao Li Han Ting Pala. Isa siya sa pinakamataas sa Jiangcheng. Bakit biglang nasa pamilya Shen siya? Hindi kaya. May kaugnayan si Li Hao sa pamilya Shen. Li General, Diyos ko, anong hangin ang nagdala sa'yo dito? Mabilis. Pumasok ka na at umupo. Ano pang hinihintay? Dalhin mo na ang sa. Junulay. Nandito ka para sa akin BA? Hindi ko akalaing naalala mo ang aking kaarawan. Hindi. Nandito ako para kay MS Shenwan. Hinahanap niya si Shenwan. Genu LH, bakit mo hinahanap yung batang babaeng iyon? Masyado pa siyang bata, hindi pa siya awa. Katatapos lang makipagtalo sa amin, ayon, mabilis lang siyang lumabas. Enito ka na rin pasaka yuzap tayo saglit. Oo, Snow, Dilizan, Mag-alok ng sakay siya. Tama yan. Hindi maganda ang mood ni Wanwan ngayon at maaring hindi kanya ma-entertain. Tuloy ka. Personal timpla para sa iyo ang pinakamahusay na longjing. hindi kailangan. Ang relasyon ko sa pamilyang Shen mo. Walang masabi. Maglakat. bakit? kailan nasangkot ang batang si Shen, Wan kay Li Hanting? Ano eksaktong sinusubukan niyang gawin? Iyak na gumamit si Shen Wan ng palihim na paraan para linlangin si Pangulong Li. Kyongsu. Huwag kang malungkot. Isang taong tulad ni Li Hanting. MGA hindi mahulalang, hindi magandang tugma. Si Shenwan, ang babaeng mabangis na yon. Sa tingin ko, habang tumataas ang pag-akyat, mas madudurog kapag nadapa. Ayos lang sa inyong lahat. Huwag kayong magalit sa sitwasyon ko. Ichuloy Nathan. Magpatuloy ang lahat. Shenwan, sa tingin mo ba mababago mo ang buhay mo sa pakikipagtali kay Li Hanting? Mangrap ka. Akin ang posisyon ng anak ng pamilyang Shen. Kaluwalhasyan ng mga sosyalista ni Jiangcheng. Kayong taga-probinsya ay hindi karapat-dapat makipagkompetensya sa akin. Sisirain ko reputasyon ninyo. Pinalayas mula sa Jiangcheng. Kumusta, Maganda.
Sumakay sa bus. May itatanong ako sa iyo. Gino Only, parang hindi tayo magkakilala. Maaari mong sabihin ang anumang gusto mong sabihin dito. Paano mo nalaman noong araw na may sakit ang nanay ko at paano mo ito naituro sa akin? Ikaw. Ano ba talaga ang pakay mo? Nag-alala ka lang masyado, wala akong pakialam ko ang tungkol sa nanay mo. Totoo yan dahil marunong akong tumingin sa mukha. Oo. Kung gayon, Master Shen, pwede mo ba akong tingnan din? Kung sabihin ko sa iyo na maikli ang buhay ko at di abot ng 30 taon. Kita Montag be ayun? Pagtungga ng bibig ng tigre. Dala mo ang sumpa na pagtungga ng bibig ng tigre. Di na nakapagtaka di siya umabot ng 3. Bakit? Hindi ka o napansin ka. Peke ito. Sumpa ay may koneksyon. Kapag sinubukang pumasok at alisin, maaari kang mabalik at ikaw ay mapahamak. Kakabalik ko lang mula sa muling pagkabuhay. Hindi pa bumalik ang aking lakas. Hindi dapat mangyalam sa problemang ito. Ang kapalaran mo ay kakaiba. Mababaw ang aking kaalaman. Hindi kita matutulungan. Kaya nakita ka o. Alam ka o. Akalabas mo lang sa pamilya ng Shen. Kaya. Siguro kulang ka sa pera ngayon kung kaya kong magbigay ng presyong gusto mo. Ito ako. Kaya Montag beng lutas. Tama asili hante. Ako. Talagang kailangan ko ng pera. Magkano ang kaya mong ibigay? Magkano ang kailangan? Yan lang ang ibigay. Yang sinabi mo. Zapat na yan. Itago mo na maayos. Agimat. Ito ay pangontra. Sa loob ng 3 araw, magpapakilos ito ng lahat ng kamalasan mo. May pagsubok kang haharapin, makakaligtas ka. Kapag hindi malampasan, mamamatay. Sa loob ng 3 araw. Kung may mangyari, kung medyo hindi maganda ang hanapin mo agad ako. Ako lang ang makakaligtas sa'yo. Si. Ito ang paunang bayad. Kung talagang matutulungan mo ako, hindi problema ang bayad. Pero, kung ikaw ay nagkukunwari lang, ang mga resulta, hindi mo kayang panagutan. Huwag kang mag-alala. Bayaring tao. Gagawa ng paraan. 3 araw para sa sakuna, Shen Wan. Sana huwag mo akong bigin. Kapag may pera, maghanap ka na ng matitirhan. Sa buhay na ito, kailangang umalis ako sa pamilya ng Shen. Shen Shuheo. Sino ang naroon? Ikaw na taga-probinsya. Hindi ka tumakas sa bahay, gayon Zinos undan Montag ako. Si Shen Shuheo, bansang Anakin, sa bahay, matino siya, ngunit rebelde at arogante. Pagkatapos magsimula sa universidad, sinasabi niya araw-araw, Pakikipagtambay masasamang kaibigan, bro, nasaktan. sa dati kong buhay, mabait siya sa panlabas na anyo. Pero binubuli nila ako sa likod ko. Ang buhay na ito, hindi ko siya kayang hayaan na magpatuloy sa pagiging mayabang. Lahat ng ito ay dahil sa taong yan na mula azarin kita. Shen Wan, lakas ng loob mo kung saktan, dudurugin kita ngayon. Tijol. Ba't di ako makakilos? Shen Wan, ano ang ginawa mo sa akin? Shen Wan. Ano ang ginawa mo sa akin? Siemper. Bigyan kita ng leksyon, batang matigas ang ulo. Bakit ka nakatayo? Sige, kumilos ka.
Shenwan. Anong gagawin mo? Alam, MOBA. Ano ang tatlong pinakamasakit na paraan? Kapag ang apoy ay lumalaganap sa buong katawan. Kapag ang mga tao ay nawawala sa pag-asa, pati na rin ang kanilang kaluluwa. Ay nagsisisigaw. Bilisan mo, alisin ang apoy. Ayoko pang masunog. Ano bang nangyayari dito? Sinong tinutukso? Anong sabihin, sumusunod siya? Anong nangyari ngayon? Paano naglakas loob ang taga-probinsya na lumaban? Saan ako nagkamali? Nagkamali, hindi kita dapat namurahin. Ano pa? Hindi dapat kitang sinisiraan sa likod mo. Hindi kita dapat pinapaglaban ng damit o dinuduraan sa pagkain. Hindi dapat ikalat na may amoy ang kilikili mo. Kailan nagkaroon na amoy sa kilikili? Sabi ng nanay ko, ang mga taga-baryo daw hindi naliligo, lahat daw mabaho. Noong kinuha ako sa pamilya ng Shen, para mag-iwan na impresyon sa kanila, naglinis talaga ako ng mabuti, hindi ko akalain. Dahil lang galing ako sa baryo. Dini-discriminate na pero nag-alala ako, lahat ng taon ng pagdurusa ko, pala. Wala lang, gawa-gawa lang na ibang tao. Anong ginagawa mo? Kuya, hindi maganda, may mga nagpapatrolya na papunta. Tulungan niyo ako. May pumite, may hold up. May hold up. Miss, sandali lang. Satin Jean Cao. Kailangan niyong sumama sa amin pabalik. Hello? Hello, kayo ba ang kamag-anak ni Shenwan? Nahuli siya dahil sa pangho-hold up. Pakipunta po sa Southern Bay Station. Hold up. Hold up. Shenwan. Gaano kadami problema ang dadalhin mo sa pamilya? Ito. Baka mayroong hindi pagkakaintindihan? Kahit maraming maling ugali si Xiao Wan, paano niya magagawa ang ganitong klaseng panghoholda? Baki hindi pwede? Siya ang pinakamalalang babae na nakita ko na walang tamang asal. Kuya, Huwag mo na siyang pansinin. Hayaan mo siyang magtagal sa kulungan. Pag-isipan ang ginawa niya. sa Tinjin Keo, pupunta pa rin ako sa pulisya. Walang kailangan, Chang Feng. Ikaw ang mag-ayos. Paglabas ng babaeng ito, ibalik ka agad sa probinsya. Hindi na kayang tiisin ng pamilya ko ang kahihiyang ito. Huwag kang minus, mahal. Si Xiao Wan ay lumaki sa probinsya, kaya nagkaganyan siya. Bata pi Asia. Tingnan mo. Dapat ba natin siyang dalhin sa pasawayan para maayos siya? Baka magbago siya. Mrs. Masyado kang mabait. Yang kuti, ilang beses nang bastos sa'yo. Pero ang bait mo pa rin sa kanya. Pamilya tayo. Paano ko ba may kakagalit sa kanya? Sige. Chang Feng, pakinggan mo si Tita Mei Fang mo at dalhin si Shen Wan sa pasawayan. Ang pagkakaroon ng ganitong anak ay pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Dapat lang siguro pagdaanan niya ang hirap. Ew. Hindi kayo akalain, AKO, araw na mapupunta ako sa ganitong lugar. Siguradong wala na sa ayos si Shen Wan ngayon. Naghihintay sa akin na iligtas siya. Ang iyong mga guhit ay magulo at masalimot, mabilis uminit ang ulo, mag-ingat sa kalusugan ng puso mo. Ako naman. Ikaf. Baluktot ang guhit, bumaba ang kiyan pales mo. Madalas sa negosyo, kukunti ang tagumpay. Huwag magnegosyo. Salamat po, guro. Paano naman ako? Gusto mong balikan ang ets, pero sa itsura mo pa lang. Alam kayo, isip pagabig, mahirap makamit ang masayang pag-asawa. Huwag ka nang makipagbalikan. Mabait ang boyfriend ko, mahilig lang siyang maglaro. Sabihin mo na lang kung kailan kami makakabalikan. Tinataka mo. Hadlang sa kita mo. Guro, naintindihan ko na. Lahat ng nakakaapekto sa kita ko, alis na kayo. Mga kalahating literato, inaniniwalaan niyo pa rin sila. Shen Wan,
Kahit pag nanakaw, magagawa mo. Masama ang ugali mo, hindi ko may maging. Hindi na kita. Susuportahan pa. Maganda ka na sa pagpunta sa kulungan. Kamusta? Ikaw ba ang malaking kapatid sa pamilya Shen? Pasensya na, ako ang tumawag sa'yo. Sa aming investigasyon, napatunayan na inosente ang kapatid mo. Siya ay siniraan ng grupo ng pasaway na kabataan. Nilinis na namin ang pangalan niya. Ano? Nandito siya palagi. Magaling magula SI Young Master. Walang gustong paalisin siya. Nagkukumpulan sila para sa hula. Zino ang Shenwon? Kami mula sa kulungan, nandito kami para sunduin ka para sa reformation. Kuya Shen, bakit ba ang bilis mong ipadala ang kapatid mong babae para marehabilite? Kahit hindi ikaw ang nang-hold up, kitang-kita ang masama mong ugali. Basta magbago ka at muling mamuhay ng tama, makauwi ka pa rin. CJ, hindi kita sisisihin sa iyong pagkabulag. Tingnan mo, 18 na ako 2 araw na ang nakalipas. Hindi na pwede. Ano? Oo, Ginong Shen. Pasensya na, hindi na kami tumatanggap ng lampas 18. Pareho pala kayo ng birthday ni Qianchu. Galit at selos ka dahil walang nakaalala sa kaarawan mo. Kaya pala napaka-rebelde niya. Ginagawa nila ito para makuha ang atensyon ng lahat. Iba? Pinapatunayan ko lang na ako ay 18. Anong problema and I Shen Changfeng? Alam naming magaling si Qianchu eh. Kaya iba ang treto mo sa kanya. Kaibig-ibig na munting diablo na hindi mapaamo. Magkadugo tayo, inalaki ka ng kontrabida. Kasuklam-suklam, mabakit. Sige. Tumigil ka sa pagtahol. Ano ang sinabi mo? Tinanong ko, sino ang magandang karelasyon mo? Wala akong pakialam. Hindi ito bihira. Salita lang, walang kilos, pero nakapasok siya sa kotse ko. Makheng. Nagmamalasakit pa rin si Shen, once sa pamilyang Shen, gusto nang bumalik sa kanilang tahanan. Magsalita. Bakit dinala sa istasyon ng pulis? Yung Master Shen walang pakialam sa mga ginagawa ko. Bakit ang dami mong tanong? Ang mga problema ko ba'y hindi dapat sayangin ang oras mo? Hindi ka dapat. Ganito ang ginagawa mo. Gusto mo makuha ang atensyon ng pamilya, iba? Hindi ito ang unang beses mong ginawa ang ganitong bagay. Simula nang dumating ka, nagagulo na ang pamilya. Ako ba ang nagimbita sa sarili ko sa pamilyang ito? Ang lolo ko ang unang nakilala ang katayuan ko. Dinala niya ako mula sa bundok, malayo pa. Sa simula, natatakot akong hindi dahil sa pagbabanta ng amain ko. Pati na rin sa takot ko sa bagong kapaligiran. Sinabi ni Lolo na maganda pamilya ng Shen. Magkakaroon ng 3 kuya mangingalaga sa akin at protektahan ako. Keso ano ang nangyari? Pagdating ko sa pamilya ng Shen, tinuring niyo akong kaaway. Hindi niyo ako kailanman pinrotektahan. Bagkus, palagi akong sinisiraan. Inapi, anyo, AKO. Paano? Nagpapakita ng kayabangan gayon. Gusto mo nang bumalik di ba? Sana sinabi mo agad, bukas na kita ibabalik sa pamilya mo. Inakapinapangambahan ni Shen, Wan ay bumalik sa foster tuwing mababanggit nagkakaroon siya ng trauma, nanginginig at natatakot. Iyong empire no. Sigurado akong ayaw niyang bumalik doon. Gayon, kailangan kong turuan siyang magsisi. Bahala ka. Ano ang sabi mo? Ano ang sabi mo? Palagi namang hindi ako welcome sa pamilya ni Shen. Ang sarili kong kapatid na lalaki, ang eksperto sa paggamit ng aking takot para bantaan ako. Dibiya? Shen Changfeng, hindi na ako yung mahinang, takot na bata dati. Itong banta na ipadala ako sa impyerno. Hindi na nito ako kayang takutin. Drama lang. Sige, magpatuloy ka sa akong klase ng tao na kilala. Yang iyong maliit na pakulo. Hindi mo, AKO malaloko. Talagang walang duda, anak ko talaga kayo, bawat isa ay likas na magaling. How, ikaw na naman ang nanguna sa paaralan, ano gusto mong gantimpala? Lahat bibilhin ni Papa. Papa, bilang anak, kailangan ko lang gawin ito. Galing ng mga kuya ko, magsisikap akong matuto sa kanila at maging proud kayo sa akin. Ang mga anak ni Shen Jianming ay puro magagaling at matatalino. Maliban doon sa lagi nanggugulo si Shen Wan. Minsan, parang gusto kong si Qian Xue na lang ang totoong anak ko.
Ikaf. 811. Ikaw na masamang asal at bulok na ugali, kuti. Take it kapha bumalik? Chang Feng, bakit hindi mo siya dinala sa reform school? Te, lampas na siya ng 18. Hindi tinatanggap ng reform. Sige. Ipadala siya sa probinsya. Ayokong makita siya kahit isang segundong. Ate Vanvan. Magsorry ka na lang kay tatay para hindi ka palayasin. Bahay. Hindi ito kailanman naging tahanan ko. Paano mo ako mapapaalis sa tahanan? Ikaw. Ate, hindi ko akalain na magagawa mo ang ganitong bagay. Kung hindi lang dahil kay kuya na naglantad sa'yo, nakulong ka na sana. At ang pamilya, nag-alala magdamag dahil sa problema mo. Paano mo nasabi na hindi ito bahay mo? Tama Asaihaw. Pinagsisisihan ko na nagkaroon ako ng anak na cute. Kapalyuin kita. Ako. Tay. Sabi ng officer na may maling akala. Walang ginawa si Shen Wan napagbintangan lang siya. Ano? Ano? Hindi pwede, hindi ito pagkakaintindihan. Si Shen Wan ay talagang nais magnakaw at tumatay pa. Kuya, yang sinabi mo. Paring nandan ka. Nandun naman talaga ako. Mahal, huwag kang magalit. Si Xiao Hao ay nanatiling una sa buong paaralan. Bilang gantimpala, sa bakasyon, dalhin natin siya sa ibang bansa para maglibang. Ano sa tingin mo? Oo. Mabait na anak. Gusto mo pumunta sa ang bansa sa paglalakbay. Bakit nandito ka pa? Umuwi sa kwarto mo at Wala naman akong ginawang mali. Ano isipin kayo? ikaw. Shen Wan, isang mayaman na dalaga. Sinasabi mo ba, masamang salita, probinsyano ka, wala kang galang. Sinuan ka na ng kuya mo. Huwag kang mataas. Ikaw. Hindi ba't gusto niyong malaman kung bakit ako hinuli ng mga tagabantay? Sasabihin ko na ngayon sa inyo. Kagabi, nakita ko si Bonso sa park. Kasama niya ang mga blondies, nagyoyosi at nagmomotorsiklo sa kalsada. Ano? Ano? Ate Wanwan, ang ibig mong sabihin, ako na mabait at masipag na bata ay nakikipaglaro sa mga loko. Pero kagabi hindi ako lumabas. Nasa aklatan lang ako nag-aaral. Pwede akong patutuhanan ng mga kasambahay. Una, Shawan. Ikaw na nga ang suwel, huwag mo nang idamay si Xiao Hao. Nakikita ng lahat kung gaano siya kasipag at masikap. Paano mo nagagawang siraan siya ng ganun? Tama. Alam ko bilang ama ang ugali ni Hauer. Paano magre-racing ng kotse at magyoyosi? Shen Wan, nagsiselos ka kay Shu Hao. Kaya nag-aakusa ka sa kanya, tama? Kahit pa makita mo ang rebelding pangitain ko, Shen Wan. Walang maniniwala sa iyo sa pamilya. Talaga ba? Ano't 10 buwan ang nakaraan na wala ang asong yai ni Shen Shujiao. Sabi niyo ako ang nagwala, pero sa totoo'y dinala ni Shen Shuhao sa basement at pinatumba. Nakalibing gayon ang katawan sa ilalim ng fountain sa likod ng hardin. Paano niya nalaman? 1 buwan na ang nakakaraan. Ang magaling na resulta ng kompetisyon na pinagmamalaki niyo ay binayaran ni Shen Shuhao para makakuha ng kapalit sa exam. Natatakot ang mga guro sa impluensya ng pamilya ni Shen kaya nagbulag-bulagan sila. Pinakapaborito niyang gawin. Magkarera ng gabi kasama ang grupo ng pasaway, sa gilid ng daan. Gapala. Noong 1 buwan lang, yung kwento na tinulungan niya yung matandang na dapat tapos na sangkot. Peak rin yan. Siya ang nakabangga sa matanda, ayaw niya managot kaya ibinintang niya sa iba. Yung akala niyong mabuting bata sa inyo ay isang totoo at hindi may tatangging siraulo. Ikaw na taga-probinsya. Ang lakas ng loob mong paratangan ako. Si Shu Hao hindi nagpapakita ng ganitong pagkawala sa sarili. Totoo ang sinasabi ni Shen Wan. Ikaw na taga-probinsya, ang lakas ng loob mong paratangan ako. Mahal, hindi ka una kaya. Hindi ko akalaing ganito kalaki ang galit ni Xiao Wan sa ating mag-ina, mahal. Alam mo kung anong klase ng bata si Hauer. Mas nakakakilala ka sa kanya. Paano niya magagawa ito? Shenwan. Huwag mong yasa kay Hauer ang mga kalokohang ginawa mo. Wala ka bang kahihiyan?
Kung imbestigahan lang, hindi ba malalaman kung sino ang nagsisinungaling? Para kay Kuya. Hindi ba problema iyon? Kuya, maniwala ka. Nainggi siya kaya sinisiraan ako. Wala akong ginagawang mali. Si Kuya Lupa laging mabait, pero ngayon pilit nagbibigay linaw. Lalo tuloy ako nagdududa. Hindi kita tinatrap. Ang maliit na pudlo na pinatay mo at itinapon ng bangkay, may sinabi pang isang lihim sa akin. Lihim? Paano nalaman ni Shen Wan ang lihim? Hindi tama, baka niloloko lang niya ako. Eksagerasyon lang yan. Nagsisinungaling ka. Wala pa akong sinasabi. Paano alam ni ika-anim na kapatid na nagsisinungaling ako? Sagot na hinahanap ay nasa basement sa gilid ng hardin. May sagot sa tanong ninyo roon. Alam talaga ni Shen Wan ang lihim ng basement sa gilid na bahagi ng hardin. Kuya Anim, kaya mo bang buksan ang basement para ipakita sa lahat? Tumahimik ka, wala kang makikita doon. Nagbibintang ka pa sa akin. How er. Shen Wan. Kuya Anim, bakit ka kinakabahan? Totoo ang sinasabi ni Shen Wan. May tinatago ka na hindi dapat makita sa basement. Kuya, paano mo mapaniniwalaan si Shen Wan? Mandaraya lang siya. Inggit lang siya dahil mas magaling ako sa klase, kaya sinisiraan niya ako. Shen Wan. Sa buong pamilya Shen, ako lang ang nag-welcome sa'yo. Bakit mo ako tinatrato ng ganito? Sa harap ng tao, tawag mo sa akin pero sa likod, parang akong alipin mo. Sa totoo lang, tinutulungan din kita ngayon. Kang hindi, bukas baka habang buhay na pagkakulong ang kaharap mo. May punto si Shen Wan. Bilang kuya, kailangan kong kumpirmahin ito. Para linisin ang pangalan ni Shu Hao. Kuya, hindi mo pwedeng gawin yan. Sandali, Hang Feng. Si Hao kasi kamakailan ay naintriga sa anatomy. Sa tingin ko, baka palihim siyang kumukuha ng mga hayop para i-dissect sa basement. Karaniwan yan, tulad ni Yunyin dati nung nag-aral ng medisina, di ba nag-dissect din siya ng maliit na hayop? Huwag na siguro tayong pumunta para hindi mawalan ng gana sa pag-aral si Shu Hao. Nga, kuya, pasensya na. Pangako ko kasing maging magaling na forensic, kaya nag-aral ako nito, hindi na ako ulit. Gano'n pala. Shaheo, kung gusto mo yan. Bibilhan kita ng mga daga para sa eksperimento. Malinis at ligtas, walang anumang sakit na nakakahawa. Anak ko, ang pagiging forensic ay marumi at nakakapagod. Kailangan mo pang makiharap sa mga bangkay. Maharap yan. Pero hanggat gusto mo yan, susuportahan kita ng buong puso. Talagang magkakasundo kayong pamilya. Siam. Gayong muling nabuhay. Hindi ko na kayo bibigyan ng pagkakataong gawing maliit ang mga problema ng pamilya Shen. Siam. Hindi kayo ang magpapasya kung hahanapin o hindi. Anong sinabi mo? Malalaman mo rin kagad. Masamang balita. May ilang opisyal ng batas sa labas ng pintuan. Siguradong para hulihin si Shen Wan. Papasukin sila, tanggalin niyo ang laging gulo sa bahay. Ako ang laging gulo. Kung ganon, kayo ang gulo. Ikaw. Shen Wan, pag nagkamali, parusahan. Ano ang ginawa mo kagabi? Inuntahan tayo ng pulis. Wala, nagkwento lang ako ng konting katotohanan sa pulisya. Kamusta, South Bay State? Alam kayo na. Anito si Shen Wan. Kasalanan niya, walang sasabihin ang pamilya Shen. Kami. Hindi maghahanap ng abogado para sa kanya, anuman ang hatol. Dalhin na, dalhin na. Pasensya na, walang kinalaman kay MS Shen Wan. Ayon sa investigasyon ng ahensya at saksi, pinaghihinalaan si Shen Shu Hao na may itinatagong ipinagbabawal na gamit. Ngayon, isasagawa ang Illegal na Ano? area. Ano? anong bawal na gamot. Hindi ka o alam Yung mga nakipagkarera sa iyo, nahuli na. Nahanap sa kanila ang maraming bawal na gamot. Lahat sila nagtapa. Sabi nila, galing sa iyo yung mga bagay.
Siguradong si Shen Wan ang napasok ng pulis. Ang silong sa timog na bahagi ay para kay kuya lang. Siya lang may alam ng password. Ano nalaman ni Shen Wan na may bawal na gamot sa loob? Wala nang oras isipin yan. Police on captured KO. Kung may ginawa siyang labag sa batas, naloko siya at nahikaya. Kuya, bago dumating ang mga abogado, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Naniniwala si kuya na wala ka kasalanan. Tara na. How, saan galing ang mga ito? Tatay. Ito ay mga replika lang na baril. Hindi ito totu. Lahat ng ganitong gamot ay ipinagbabawal. Sa kabila ng lahat, napakaami ang itinago ni Mr. Shen Shuhao. Anong klaseng kaibigan meron ka, Hao? Iyong mga nabanggit, sa kanila ba ito at iniwan nila sa iyo? Maxalita ka. Ginong Shen Shuhao. Sumama sa amin sandali. Hindi, mga pulis. Ang anak ko ay kakapasok pa lang ng 18. Bata pa siya at wala siyang alam. Tiyak na mayroong nag-impluensya sa kanya. Ikaw, yan. Ikaw di biya? Naiinggit ka sa anak ko, kaya sinadyang ilagay sa masama. Bago pa ako dumating sa tahanang ito, mahilig na si Bunso sa pagtipon ng bawal na gamit. Nasa probinsya ako, paano ko naman siya nasangkot? Mahal, anak natin hindi gagawa ng illegal na bagay. Inilagay siya sa alanganin. Tignan mo kung may magagawa ang legal team ng kumpanya para sa kanya. O sige, mahal, huwag kang mag-alala. Makikipag-ugnayan si Chang Feng sa legal team ng kumpanya. Malilinisan ang pangalan ni Hao. Sumama ka sa amin sandali. Shen Wan. Mamamatay ka na masama. Sigurado AKO. Naman. Maghintay ka sa kulungan para sa magandang balita. Tara na. Anak. Xiao Hao. Xiao Hao, bumaba ka na. Xiao. Itigil ang kotse. Xiao Hao. Gayong naipaghiganti mo na ang iyong matinding sama ng loob at natupad na ang iyong hiling, ang sama ng loob na dapat sanay naglaho ay muling nagkatawang tao. Shen Wan, kung may reklamo ka tungkol sa akin, ang iyong madrasta, huwag mag-atubiling magsalita. Bakit mo binaril ang anak ko? 18 taong gulang pa lamang siya noon. Alam ba niya kung ano ang kontrabando? Nilabag ang batas, paano naging kasalanan ko? Alam mong inosente siya at madaling lokohin, kaya nga nagtago siya ng mga kontrabando sa silong. Bakit hindi mo sinabi sa amin ng mas maaga? Kung sasabihin mo sa amin ng maaga, hindi arestuhin ng pulisya si Xiao Hao. Hindi lang hindi mo sinabi sa amin. Nag-report ka pa sa pulis, gusto mo lang ipadala sa kulungan ang kapatid mong lalaki. Shen Wan, kung may mangyari kay Xiao Hao sa loob, makikipaglaban ako sa'yo, ako. Third sister. Sana lang wala nangyari kay Howard, kundi tayak papalayasan kita. At uwi ka sa probinsya kasama ng masamang ama-amahan mo para patuloy kang pinapalo. Tara na. Shen Wan. Gaano kalaki ang galit sa mga kamag-anak? Bakit mo ginawa yon sa isang wala pang 18 taong gulang na bata? 18 taong gulang na bata. Shen Changfeng. Hindi ba't nakakasuklam yang sinabi mo? Anong sinabi mo? Ang sabi ko, sa 1 taon ko sa pamilya Shen, walang pakiramdam ng pagmamahal ng pamilya. Keo. Pinagtatawanan niyo ako dahil galing ako sa probinsya. Hindi ako dapat maging kapatid mong gayon. Gamitin ang pamilya at moral para pilitin ako. Hindi mo ba ito nakakadiri? Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Tama na. Ang mga bagay ko. Wag kang makialam. Layuan mo AKO. Sige. Shen Wan, tandaan, kahit gutom o giniginaw ka, hindi kita papansinin, lalo na't may tirahan ka sa akin. Sige, salamat sa iyo at sa lahat ng ninuno mo. Huwag mong pabayaan si Shen Wan na mukhang mahina, pero kapag talagang nagalit yan. Mapakulong ang kapatid na lalaki at mapili ang kuya magmura dahil sa galit.
Halos magalit na ang patay niya. Medyo kavili-vili. Ano ang nangyayari sa iyo, Hanting? Ako. Sa tingin ko ako'y napahama. Dolly, Mabilis, tawagan si Shenwan. Shenwan. ito ay para sa pag-iwas sa panganib. Sa loob ng 3 araw papalitin ang malas sa katawan. Magkakaroon ka ng panganib. Mabuhay sa pampanganib. Hindi makalampas sa panganib. Tama. Mabilis, kunin si MS Shenwan. Hanapin siya. Siya lang makakasalba kay Boss Lee. Miss Shenwan, Mission 1. Shenwan, nandito ka. Tingnan mo ano nangyari kay Hanting. lumayo kayo, huwag kayong mag-ipon sa kanya. Humiwalay. Ikaw talaga. Ang galing mo. Ang mga sinasabi mo. Nakakatuto lahat. Siemper. Swerte ka nga ngayon. Ang 3 panganib ko. Mukhang tapos na. Pero, hindi pa natin nahahanap ang naglagay na sumpa sa iyo. Kapag hindi natanggal ang ugat, kahit ang Diyos hindi makakatulong. Tulungan Montag naman akong hanapin. Hanapin ang ugat. Pasensya na. Magkano ang singil? Ilang bagay ang gagawin. Gahaman sa pera. Ikaw ang magbigay ng presyo, basta matulungan mo ako. Presyo. Kahit magano. Deal. May kakaiba. Lee Hanting. Ang iyong white digger siya ay hindi aksidente. Pinagmulan, dito sa bahay mo. Ang ayos ng feng shui dito. May nagbago na malaki. Naging sobrang malas at atraksyon ng sakuna. Ayos NG Feng Shui. 2 taon na ang nakalilipas simula ng malaki lahat ng pag-asikaso mula umpisa hanggang dulo. Siya talaga ang namamahala. Si Zhang, ang katiwala. Ang lakas ng galit. Ang iyong sumpa. Pinagmulan. Ay siya. Ta. Dalhin si Zhang tagapamahala. Dito. Anong ginagawa mo? Binata. Anong kailangan nyo sa akin? Apamahala Zhang. Ang Feng Shui layot ng mansyon. Ikaw ang nagbantay mula umpisa hanggang huli. Paano mo maipapaliwanag ang sumpa sa akin? Ano masasabi mo dito? Sir. Sir, inaakusahan nyo ako ng mali. Anong feng shui sympa? Hindi ka umatandiyan. Ako'y simpleng tagapangalaga, masipag at tapa. Binata. Matagal kitang pinagsisilbihan. Kahit walang tagumpay, maami akong sakripisyo. Tanyon mo, hindi puwet basta mag-accuse. Sinasabing imbento lang ba? Ebidensya. Sa puso mo. Di ba malana? Katotohanan ay magpapakita. Taglay ng kapangyarihan. Sabihin. Sino ang nagutos sa iyo na gawin ang mapaminsalang plano na ito? Ako ang may gawa niyan. Ang tunay kong pangalan ay Zhang Qianyu. 2 dekada ang nakalipas ang ama ko, ang dating finance director ng Li Group. Ginamit niya ang mga pondo. Ang namumuno noon ay si Li Xiao. Ange ikaw. Tama.
Agad-agad niyang tinanggal ang patay ko at ipinasok sa kulungan. Habang nakabilanggo ang patay ko, dati akong may di matatawarang potensyal. Nakatira sa malaking mansyon. Nag-aral sa kilalang eskwelahan. Maganda ang aking kinabukasan. Dahil sa inyo, mga Lee, nawala ang lahat sa akin. Ang aking ina, 3 taon na. Parang aso akong namuhay. Gali na gali ako sa inyo, MJ Ali. Galit ako sa iyo, Lihanting. Bakit ikaw ay nasa taas? Bakit lahat ng nais ko ay nasa iyo? Kaya, nag-aral ako ng mga sumpa at nagtago ng pagkakakilanlan. Gumawa ako ng plano para mapalapit sa iyo. Ako ang namahala. Ako ang nagdala ng malas sa tahanan. Gusto kong bumagsak ka, Lihanting. Masira ang pamilya mo. Walang magandang mangyari sa iyo. Pag dumating ka sa edad na 30, ang iyong taglay na swerte at mangyang kapalaran ay mapapasakin na. Sobra na. Editor, Mo. Ano NG Nanjiari? Bakit ko nasabi ang mga dati kong pinakakanlong na sikreto? Ikaw. Ikaw, magandang babae. Anong klaseng salamangka ang ginamit mo sa akin? Isa kang mangkukulam, hindi mo dapat malaman. Lihanting, lahat ng lihim ay nakalantad na. Alam mo na ang dapat mong gawin, di ba? Ibigay mo sa akin. Dalhin siya. Oh. Lihanting. Ipapakita ko sa inyo ang parusa. Hindi ako papayag na maging maayos ang pamilya ninyo. Shenwan, magaling ka. Manatili ka sa tabi ko at tulungan mo ako. Ano mang kondisyon? Sige, sabihin monta. Ikaw. Baka hindi mo, AKO afford. Pero, meron talaga akong bagay na kailangan mong gawin. Ano yun? Gusto kong mag-organisa ka ng isang charity auction sa Cloudtop Manor 3 araw mulang gayon. Ang tema ay Acheng. Pwenik. Sage, gawin mo ang sinasabi ni Shenwan. 3 araw pagkatapos, mag-organisa ng isang charity action. Ang tema ay Pasasalamat sa pagligtas ni Shenwan. Tandaan Montag. Imbitahin lahat ng may kapangyarihan sa lungsod. Lalo na ang mga taga-pamilya Shen. Huwag kalimutan kahit isa. pupwede ng pumirma para sa renta. Labas. Huwag guluhin, hindi kami nagnegosyo sa mga bata. Mukha lang akong bata, pero nasa tamang edad na ako. Miss Shen. Kung naghahanap ka ng renta, may pagpipilian ng mga bahay. Matutuwa ka sa layut at presyo. Anong klaseng gusto mo? Bibili ako ng bahay. Nakakatakot na bahay? Mas nakakatakot, Ang iba gustong maganda ang feng shui. Bakit siya baliktad? May mga bahay na may namatay na tao. Kung nakakatakot na lugar, anong klaseng gusto mo? Yung may kaso na pagpatay. Matinding puot, nakakatakot, yung di nalalapitan na tao. Maroon ba? Meron pero aba, hindi ito biro. Talaga bang kaya mong tumira doon? Basta may bahay, kaya kayo. Sige, i-recommenda ko ito sa iyo. Itong unit sa Shanghai Bay, 44, 5 kaso ng pagpatay sa loob ng 10 taon. 13 tao ang namatay. Ito ang pinakanakakatakot na lugar sa aming records. Magpakadalubhasa ka sa paglipa. Ito na, magkano ba ito? Dating halaga 8 milyon, ngayon 800 na lang. Kung hindi ka takot, bili na. May swimming pool at garden, standalone na bahay. Sulit na, sulit talaga. Pirmahan na natin ang kontreta. Ako ang bagong nakatira dito. Simulang gayon, isang bubong tayo, kailangang respetuhin ang isa't isa na parang walang nakikialam.
Mabuti naman, hindi gaya ng sinasabi ng ahente na nakakatakot. Pero kung gusto mong matulog na maayos, kailangan mong linisin ang mga alikabok sa sofa. Pati tubig wala. Cute ulam naglakas lob takutan lola am sawa kanabiye sa. Aha. Shen, Master Actor KPA naman, ayos ka lang ba? Sino nagpadala ng di dapat nandito taga-set? Ano ginagawa nyo? Ang gandang eksena ay sinira niya. Sino sumuntok sa akin? Ba't di sumunod sa script? Siya yung sumuntok sa'yo. Kapatid mo. Annoying capitid? Sino talaga ang sumuntok sa akin? Talagang kapatid mo, ang kapatid mong si Shenwan. Shenwan. Bakit ikaf? Atlong batang babae, ilang bises na binalaan. Huwag mo akong puntahan sa set. Pingi ka ba? Zia pala si Shenwan. Ang ganda ng pagganap ni Shen Emperor kanina. Nakuha ko na ang kahulugan ng takot na nilikha niya. Kung hindi lang siya lumitaw sa gitna, ang eksenang iyon sanay naging iconic. Narinig ko na siya ay ampon ng pamilya Shen na hindi halos pinapansin. Isang malas na cute na tao. Ang pagkakaroon ng ganitong kapatid ay mala sa henerasyon. Tingnan mo ang pagkapalo sa aktor. Itong pelikula, paano mo ito gagawin? Narinig mo ba ang sinasabi ng iba tungkol sa'yo? Kaya. Hindi ito ang lugar para sa'yo. Kagat. Gayon din. Lumayas ka. Bakit AKO Alice? Tingnan mo, Villa 44 ng Shanghai Bay, akin yan. Ako. Ang may-ari dito. Dapat umalis. KO. Shenwan. Nagsisinungaling ka. Sanay ka na ba sa kasinungalingan? Paano magiging iyo ang lugar na ito? Umalis ka na ngayon na. Huwag mong subukan ang aking kinikita. Kapatid na, ayos ka lang ba? Kamusta? Gusto kong tumawag ng pulis. Villa BLG, 44, Shanghai 1. May illegal na pumasok sa pribadong tirahan at sinira ang ari-arian. Tumanggi ang suspect na makipagtulungan, ipadala agad ang mga opisyal. Salamat. Anong dahilan ng pagtayo mo? Pigilan mo siya agad. May tapang ka, huwag kang umalis. Ikaw, walongya. Ano ba talagang balak monta? Kuya Kung kapatid mo siya, ibig sabihin magkaanak kayo. Baka pwede kayong mag-usap para maayos ito. Baki kelongan magawe? Tama ba? Shen, Maxori kanake kuya ulan. Ang nangyari ngayon, ikaw ang pumasok sa set at humaang sa pag-shoot namin. Tingnan mo kung gaano nasaktan si Yu. Dapalang. Na pwede kang papanagutin ng aming production crew kung hindi ka lang bata. Pwede ka naming ipatapon sa kulungan. Sorry ka. Una, essay laha. Kayo yung sumugod sa pribadong pag-ari na walang pahintulot. Mabigat iyon na paglabag sa karapatan ko sa privacy. Pangalawa, nasa bahay ko naman ako nung nangyari iyon. At sa sobrang pangit na itsura mo, tama lang na ipagtanggol ko ang sarili ko. Kaya, kayo ang dapat humingi ng tawad. Bakit? Baliktarin pa ang sitwasyon. Shenwan. Sino ang pangit? Kahit maging multo, guwapo pa rin. Say. Kontrata. Talagang sa kanya nga ang pagmamay-ari. Kakabili lang niya ng bahay na to. Ano? Kuya ulan. Nakastart pa lang ng pelikula natin. Kung. Tawag tayo ng pulis, maapektuhan tayo. Kozapin mo sisis. Pababawiin natin ang pulis. Para hindi na magmukhang pangi. Direk. Ang batang yan ay sinasadya lang.
Sabi mo siya, hindi bibilhin ng maaga o huli. Pinaabot pa sa araw ng aking pagpasok sa grupo, bago Ginagawa niya, yun para mandidiri ako, gumanti sa pamilya ni Shen. Bakit ka o ziya luluuran? Itong kite na palagi sumasalo. Tuwing nagpapakita, ay walang maganda. Parang alanghaya. Kung hindi tanggalin yang pulis. Bukas sa headline, emperador ng Shen pumunta sa bahay ng iba. Tangkang mag-video, ipapatawag ng pulis. Dumating ang panahon, maaming masamang balita sa media. Pigilin mo sarili mo at magpapatuloy, humakbang ng paatras at makikita ang malawak na kagatan. Kahit na ang sama ng loob ay hindi madaling malunok. Pero tama ang sinabi ng direktor, hindi ko kayang maging sentro ng balita dahil sa kahihiyan. Shen Wan. Agad tumawag upang bawiin ang pulisya. Kung hindi, huwag kang umasang makakauwi. Tatlo na si Shen. Alam, MOB, bakit ko iniwan ang maginhawang buhay sa pamilya Shen? At pumunta dito para bumili nito. Ano PABA ang dahilan? Di ba't gusto mo akong inisin? Sirain ang palabas ko at maghiganti sa pamilya? Huwag mong palakihan ang sarili mo. Sasabihin ko sa napakasimple ng dahilan. Kasi mahirap ako. Mahirap na sumisigaw. Itong mansion, 888 piso lang. Sikat na anak ng pamilyang Shen sa Jiangcheng. Kapatid ni Shen Luoyu, ang superstar. Pero sobrang hirap na mabibili lang niya ang pinakamurang bahay na may masamang reputasyon. Sapat BA. Tuni BA ito. Nakakatawa ba ito? Alam ko na si Shen Wan ay ipinakilala bilang anak na babae ng pamilyang Shen 1 taon na ang nakalipas. Pero ang sabi lang nila sa publiko ay ampon lang siya. Tama ba? Hindi ko inasahan na ipahayag ni Melanie na siya ay tunay na anak. Dis bah Maya mon amant ange familia Shen. Bah qui gagnantras-tu un ange capatide? Shen Wan, alam mo namang ayoko na nagkakalat ng problema sa ibang tao. Alam mo rin na ang pamilya Shen ay hindi kinikilala ang pagkatao mo. Kaya mo sinasabi ito ngayon para porsahin ako gamit ang opinyon ng publiko. Isa lang ang kapatid kong si Shen Luoyu, si Shen Qiangsu at Shen Shuyao. Ikaw, hindi ka karapat-dapat. Sino nagsasabi ng totoo? Si Shen, artista. Sabi ng pamilya Shen, si Shen Wan ay ampon. Paano nagkaroon ng lakas ng loob si Shen Wan, na isang ampon, na umastang tunay na anak ng mayaman? Swerte na siyang makupkop ng pinakamayaman sa Jiangcheng, at dapat nga ay utang na loob niya yan. Ang kapal ng mukha niya. Nakakini. Shen Sanxiao, tandaan mo ang sinabi mo ngayong araw. At tandaan mo, hindi ako ang tunay mong kapatid. Noong nakaraang buhay, tinuring akong dungis at pinilit kayong ampon ako. Nang may lagay ko na ang sarili ko sa tuktok, nang bumagsak ang pamilya Shen, saka lang ako kinausap dahil sa dugo, ginagamit ang moralidad para porsahin. Nagmamakaawa na baguhin ko ang kapala. Sa buhay na ito, gusto kong kumalas kayo sa akin sa harap ng lahat. Hindi ka karapat-dapat at hindi ka magiging ganoon kalanman. Sige, hayaan mong maging kulong habang buhay ang pamilya mo sa Shen kasama ang pausong taong iyon. Shen Wan, nangahas kang parat anggan ang iking kapatid, papatayin kita. Kumalmaka. Shen, maling pagkakalaito. Napakalaking pagkakamali. Hindi namin alam na binili mo na ang bahay. Kung alam namin, sasabihan ka namin agad, di ba? Tignan mo, nangyari na ang nangyari. Maupo tayo at pag-usapan ng maayos para maayos ito, di ba? Ganito, bibigyan kita ng 300, eurong mo ang pulis. Tapos ipagpatuloy natin ang shooting, okay na di ba? Tumajol ka. Tumajol ka. Hindi ba sapat ang 300? 1,000, 1,000 na lang. Pwede mo nang mabili ang lumang bahay mo. Sobra bang manood ng horror? Hindi mo na naintindihan ang sinasabi. Ika. Bakit nagbago ang ugali ng babaeng ito? Dati siya'y parang daga na takot, pero ngayon, ang angas niya. Hindi naniniwala, walang haunted house dito sa Jiangcheng. Humalitayo. Nayon palang ba Alice? Baka, huli na. Kuya police sila. Ang dami nila. Pumasok sila sa bahay ko at kung ano-anong pangit na makiup ang ginawa para takutin ako. Ang takot ko, akala ko mamamatay na ako. Shen Wan, ang Gute Montag, hindi ka naman ganyan kanina. Kilala niyo siya? Hindi kilala, hindi nakita, walang kinalaman. Kung ganun, pakiusap na sumama kayo sa amin. Ang kalagayan niyong mas Di ganong maganda. kumpleto ang ebidensya ng pulisya. Mukhang hindi may iwasan ang hatol. Ang anak kayo. Bagong magkaedad lang siya, paano siya makukulong? Tatay, nanay, kuya, may problema. Nagkaiskandalo si third brother. Night rennt siya. Ano? Ano? Puro ang trend ng kabataan para maglabas ng sama ng loob, may larawan at video. Sabi kinuha siya ng pulis mula sabay ng Totoo yan, Dad, nagbabahagi ang mga marketing accounts.
Kahit nasa showbiz si Lausan, malinis ang reputasyon niya. Paano na yan, Jerry? Kung hindi sa eskandalo, sa buwis nangyayari. Sigurado ba kayong may problema si Sanjay sa buwis? Huwag magsalita ng ganoon, hindi gagawin ni Luoyu ang illegal na bagay. Chang Feng, tingnan mo ano ang nangyari. Nakulong siya sa bahay #44 sa Shanghai Bay. Hindi lang siya, mungkas ng palabas ay nadala rin. Sa Tintin Kao, hindi ito ganong kalala, pupunta ako sa istasyon Engay Pulisya. Sino ang nanakit sa iyo? Si Kuya. Hayaan mo na ako. Huwag ipaalam kay Kuya na si Shen Wan ang may sala, nakakahiya para sa buong Jiang City. Sino ang nagpabubog sa akin? Apatid ni Shen Changfei. Shenzong, kapatid mo siya. Si Miss Shen Wan ang bumugbog. Shen Wan, nawawala siya ilang araw, kasama mo siya. Kuya, mukha na akong baboy, pero ang iniisip mo lang ay kung pumunta siya sa akin. May halaga pa ba ako sa'yo? Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Nagsushoot lang ako ng eksena nun. Sa kabuuan, ganito ang nangyari. Mas pinipili ni Shen Wan ang manirahan sa ganong lugar, kaysa bumalik sa bahay. Kuya, yan ba ang importante? Ang importante ay dahil sa kanya, na hot search ako at tinutulig sa online. Kailangan mo tulungan akong may piyansa para makalabas. Asikasuhin ko ang piyansa mo. Pumunta ka sa ospital ng pangalawang kuya para mapagamot. May pagkikita pa ako mamaya sa pang-anim mong kapatid. Pag-usapan namin si Shen Wan. Kuya, siguradong hindi ka nakatulog na maayos dahil sa akin, tama? Bakit ako nilaming? Kailan ba talaga ako makakalabas daga? Sobrang hirap dito. Kapatid. Ngayon may mga ebidensya na. Kahit gamitin ko ang koneksyon ko, kailangan mo manatili dito ng isang taon. Isang taon. Hindi pwede. Kailangan ko pang hanapin si Shen Wan para singilin siya. Kung hindi dahil sa kanya, pakikialam. Pag-report, hindi ako malalagay sa ganitong sitwasyon. Kuya, mag-isip ka pa ng paan. Sa kulungan, mahirap at walang kwenta. Kung pupunta ako doon, madudungisan ang reputasyon ko. Kuya, bakit ako tinitingnan ng ganyan? Kaya na kapatid, kung hindi lang nangyari ang ganitong problema. Hindi ko alam na kaya mong magpanggap ng ganoon. Ganito na nga. Diyan ka na lang sa kulungan at magpakabuti. Magbago ka na. Kuya. Kuya, may masamang balita. Sinumpong ang puso ni Ate. Nawalan ng... Ngayon nasa ospital siya. Ano? Upunta na ako diyan. Mabuti na lang at agad mo siyang naidala sa ospital. Kung may nangyari, hindi kakayanin kahit 10 Shen Wan ang bumayat. Kaya, wala akong problema. Ang daming nangyayari sa bahay kamakailan. Medyo nahihirapan akong tanggap, kaya medyo mabilis ang tibok ng puso ko. Kaya, kumusta sina Kuya at Bonso? Local Okaka. Gagnant Kana NGA, Inalala mo Pays-Bas. Kumusta ka? Kaya ayos lang kayo. Si Kuya lang ang sobrang kabado. Kaya, yung kay Bonso, may paraan na ba? Si Bonso. Kailangang manatili sa bahay pagbabagong buhay. Ano? Isentend. Anong edad ni 5 kapatid? Bata Peasia. Lahat ng ito ay dahil sa malas na si Shen Wan. Kung hindi sa kasamaan ang nag-report, paano sinasapit ni 5 kapatid ang parusa? Nabubuhay ba ang tao sa lugar na iyon? Paano kakayanin ni 5 kapatid? Kasalanan ko ang lahat ng ito. Apat na kapatid, ano sinasabihan mo? Wala kang kinalaman dito. Kasalanan lahat ito ni Shen Wan. Bago pa siya dumating, ang pamilya natin ay tahimik at maayos. Simula nang dumating siya, nagulo ang pamilya natin, parang alanganin na. Minsan gusto kong mawala siya ng malayo, at huwag nang makita sa harap natin. Oh. KO. Galit na galit ba KO sa akin? Shen Wan.
Baki ka nandito? Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso? Shun Air Xiao. Ikaw na nga na may suot puting uniforme, anong klaseng tao ka? Bakit puro ka akto na tulad na isang gago? Di ba't ganon ang gawain na traitor? Ikaw ang traidor, di ba? Kung di mo siya ipinahiya, hindi sana makukulong si Kuya Sitz. May lakas ka pa ng loob man dito at insultuhin ako. Wala kang kaapatan. Shen Shiwa. Karapat dapat lang siya. Ay ka. Momon. Alam kong ayaw mo sa akin. Dahil inagawan kita ng pwesto. Pasensya na. Seryoso, pasensya na talaga. Ibibigay kayo ng pwesto sa wanggaon. Pakiusap, huwag mo na sitahin ang pamilya. Ibigay mo ang pwesto sa akin. Kung ganon na yan. Umalis ka sa pamilya Shen. Lumayas ka sa Jiangcheng. Et Xiaotsu, napakatalino mo. Hindi ka babaliktad sa salita mo. Hindi ka alis, DBA? Et Xiaotsu, napakatalino mo, siguro hindi ka naman babaliktad sa salita mo. Hindi ka alis, DBA? Kuya, pangalawang kuya. Kuya. Hindi ako nakikiupo lang dito. Miss Keo lang Keo. Ben. Nagmamakawa ako sa'yo. Huwag mo kaming paghiwalayin, pwede ba? Shen Xianxiwa. Ang kapal na mukha mo, ha? Shenwan, wala ka bang konsensya? Si Qianzui ay may sakit na, pero patuloy mo pa siyang pinipili. Shenwan. Napakawalang hiya mo. Humingi ka ng tawad kay Qianzu agad. Shenwan, sa pamilya Shen, si At Qianzu lang ang kinikilala namin. Ano, KBA? Isang probinsyano na nagkukunwari at nakakairita rito. Inatasang dalhin ang imbitasyon mula kay Pangulong Lee. Ano? Pangulong Lee? Lee Corporation magkakaroon ng charity auction at appreciation banquet sa Cloud Peak Manor pagkatapos ng 3 araw. Taos pusong inaanyayahan ang buong pamilya Shen. Tingnan kaonga. Inutusan ng Pangulong Lee na siguraduhing dumalo si Miss Shen. Ang utang na loob sa Miss Pang-4 ay hindi malilimutan. Gabing ayon. Itatrato siya bilang isang tagapagsajip na may lubos na pasasalamat. Qianzui, kailan mo ba iniligtas ang Pangulong Lee? Grape ka, Jiksu, Loki ka, niligtas mo si Lizong pero hindi mo sinabi. Si en prenamment. Ganito talaga si Shiksu. Gumagawa ng mabuti ng hindi inaasahan ng kapalit. Yan ang tunay na mabait at mabuti. Chishue. Ikaw talaga ang suwerte ng pamilya Shen. Ang ganda talaga ng pag inapakan ni Lizong. Siguradong maalis ang mga negatibong balita ni na Shuhao at Luoyu. Chishiwe. Magaling ang kabutihan ito. Mahalaga sa pamilya ni Shen. ONGA. Huwag niyong sabihin yan. Sa totoo lang, hindi ko alam kailan ako nakatulong kay Marley. Baka maliit na bagay lang. Hindi ko naisip. Grabe, nasa puso Paula and I, Mr. Lee. Paano ba hindi mo ilalagay sa puso? Sinabi mismo ni Marley. Napakalaki ng utang na loob ito at ikaw pa mismo ang pinili nilang imbitahan. Pwede ba ay tong peke? Hindi katulad ng iba dyan na puro gulo lang ang alam gawin. Baka nga hindi man lang makapasok sa pinto ng kasiyahan, ano? Sige na. Huwag na nating sayangin ang galit sa taong iyon. Asikasuhin ang paglabas ni At sa ospital para makapaghanda para sa event. Sige. Tawag ka na lang. 3 araw mo lang gayon. Kapag nalaman nyo na ang sinasabi ni Lee Hunting na Miss Shen ay ako. Kapag natanggap nyo ang regalong maingat kong inihanda. Hindi ko alam kung makakatawa pa kayo.
Miss Kian Xue, ang ganda Montag ngayon. Siyempre, ginanap ni President Lee ang party para kay Miss Ken Tsui. Siya talaga ang bida. Congratulations Shen, SA Relasyon Montag kay Miss Kian Xue. Malapit nang magkasama ang Shen at Lee Group. Salamat sa inyo. Wala talaga akong espesyal na relasyon kay Marley. Nagkataon lang na natulungan ko siya. Sobrang mabait lang siya. Hindi na kailangan pag-usapan ito. Nakakahiya kung maririnig ng iba. Mapagpakumbaba ka, kapatid. Kahit bulag makikita ang nararamdaman ni Marley para sa'yo. Hindi tulad ni Shen, na galing sa probinsya. Wala nga siyang kwalifikasyon na pumasok sa gete. Nakapasok lang sa madilim na sulok. Siguradong inggit na inggit siya. Bakit nandito si Shenwan? Nga, baka may imbitasyon siya. Nagbibiro ka ba? Isang probinsyana lang siya, paano siya makakakuha ng imbitasyon mula kay Marley? Siguradong nakapasok lang siya. Guard. Nasaan ang guard? Kapatid na 11. Bakit ka nandito? Ang dumating ngayon ay bigating tao sa Jiancheng. Wala ka man isang pwedeng maagrabyado. Kung may mangyari, kailangan pa ng pamilyang Shen maglinis ng mga kalat mo. Marami ka ng problema na idulot sa pamilya kamakailan. Umiwi ka muna. Huwag ka nang magdulot ng kaguluhan pa. Sige biye. Umiwi ka. Kapag umuwi ako, magagalit si Marley. Anong sinabi mo? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, AKO SI Shenwan, ang tunay na tagapagligtas ni Lee Hunting gayon. Shen. Apat na senyorita. Imposible. 811. Bakit ka nagsasabi ng ganitong kasinungalingan? Nagpanggap tagapagligtas ni Amat, hindi mo kayang panagutan yan. Dali, humingi ng tawad at sabihing biro lang. Paidawan mo. Kiangxu. Ikaw. Pangwan. Tinilak mo AKO. Galit ka sa akin na punta sa iyo ang pwesto ko. Pero hindi mo dapat ginagawa ito para mamusa. Kukunin lang niya ang credit ko. Kaya. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa titulo na ligtas kay Marley. Pero ganito siya, ikakapahamak ng pamilya Shen at magagalit si Marley. Shenwan. Value ka, nabiye. Oo na. Sino ba si Monsieur Lee? Akala mo pwede lang siyang idawi. Kung nais mong malagay sa panganib, huwag kaming idamay. Ikaw na walang modo na gulo. Umanji ka agaden jetawad ke Kiangxu. Narinig mo ba? Ngayon na mismo, lumuhod at humingi ng tawad. Tapos umalis ka sa yunding manor. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo. KO. Anong karapatan niyo na palisin ako? Ika. Mahal na mga bisita, mga babae at mga ginuo. Ang charity auction ng Lee Corporations. Opisyal nang nagsimula. Ang charity auction ng Lee Corporations. Opisyal nang nagsimula. Una, imbitahan natin ang ating unang item. Kaya. Ang ganda nito. Si, bibilhin ko para sa'yo. 3 milyon. 3 milyon, may tataas pa ba? 3 milyon, unang tawad. 3 milyon, ikalawang tawad. 3 milyon, ikatlong tawad. Nabenta. Congratulations, Asian Group, third young master. Susunod, mula sa Maestro Kain, ang oil painting na Celestial Spirit. Panimulang presyo, 2 milyon. 4 na milyon. 4 na milyon, may tataas pa ba? Maganda, Tong Painting SA Music Room KO. Okay. Walang problema. 5 milyon.
May nagbid ng 5 milyon ba? 5 milyon, isang bises. 5 milyon, 2 bises. 5 milyon, 3 bises. Sold. Susunod na item, hindi natapos na borda mula sa pamilya Su. Isang tanawin ng tagsibol. Pangunahing presyo, 3 milyon. Yan na ay. Bago mamatay ang ina, nagmamadali siya sa trabaho. Gusto niyang ibigay sa akin bilang regalo sa karawan. 10 milyon. 10 milyon. 10 milyon para sa hindi natapos na borda. Nababaliw na yata si Shenwan. Hindi natapos obra ng ina, kaya mahalaga kay Shenwan. Ipinapakita na hindi siya malamig na tao, hindi ba? Baka nga mali tayo tungkol sa kanya. 11 million. 12 million. 13 million. 20 million. Kaya, ito ang huling gawa ni Mama. Gusto ko. Natapos ni Mama bago siya lumisan, ibibigay niya ito sa anak. Ako ang anak na babae ni Mama. Ako at si Wanwan na pagkamalan mula pagkaba. Ito ang binigay sa akin ni Mama. Kaya, pakibili mo naman sa akin ito. Wanwan. Ibigay ito sa akin. Lahat meron ka na. Pero ito, napakahalaga nito sa akin. Huwag ka na makunwari. Hindi ko yan kinakain. Shenwan. Anong ibig sabihin? Pinapahalagahan ni Qiansui ang mama. Inamak mo enjigan. Nakakadiri ang ginagawa mo? Kapatan mong mangagaw, naintindihan mo ba ang pamilya? Mukhang nagtagal kang sa probinsya. Ahit sobrang kapal na. Nasa bisyo ka na ba ng pag-agaw ng mga bagay ni Qiansui? Shenwan, tama na, huwag mong gawing awkward para sa lahat. Dalawang milyon, saan galing ang ganitong karaming pera? 2 milyon una. 2 milyon ikalawa. 2 milyon ikatlo. Bagalan mo. Elo. Ilang. Juan May. Pasensya na, hindi ko rin alam na ibibigay ng kuya ang lantern sa akin. Shenwan. Ngayon, malinaw na ba? Ganito kahalaga si Qiansui sa amin. Hindi mo siya matutumbasan. May ilang barya sa bulsa. Naglalakas loob magyabang gamit ang pera. Umuwi ka na sa probinsya. Hayana, Shin Second Young Master, Shin Third Young Master. Wag Park Easypan Si Shin Won. Zia. Baka naman hindi niya alam kung ano ang Shandeng. Sobrang astig ba ang Tiandang? AKO naman. Contrang. Gamit. Ang Tiandang. Kontrahin ang Xian. Alam ba ng batang ito kung anong sinasabi niya? Ibig sabihin nito, makikipagtuos siya kay Shen Ershao na paubos ang lahat. Zira na Zia. Pakitam mo sila. Isang tinaboy na probinsyana ng pamilya Shen, saan magmumula ang pera. Shenwan. Tagal mo na sa probinsya kaya ata nahibang ka na. May paunang bayad ang pagsindi ng lantern. At mas may bayad pa pagkontra. Saan ka kukuha ng pera? Paano ka magpapatunay? Shenwan. Gulo lang gusto Montag e. Ipakulo nyo ang nanggugulo na yan. Magpadala ng tao para Si. I-verify na ang pondo. Na-verify na ang pondo. Valid ang check. Ano? Sapat ang halaga para sa proyektong naglalaban sa parol. At ang nag-issue ng check ay Presidente NG Lee Group, Ginong Lee Hanting. Ano?
Imposible. Imposible. Bakit binigyan ka ni Li Hanting ng ganitong halaga? Anong kalokohan ang ginamit mo? Sabi ko, ako ang nagligtas sa kanya. Ikaw na galing sa probinsya, paano mo nailigtas si Emarly? Shenwan. Di ko pinapansin ang dati mong gawa. Pero hindi mo dapat sabihin ang kasinungaling. Sekeng ito, ninakaw mo ba o niloko mo? Linawin ang usapan. Kung hindi, huwag mo akong sisihin na kakalimutan ko ang kapatid na susunod na lang sa batas ng pamilya. Shen Changfeng. Kung may lakas ng loob gamitin ang letigo, sigurado kayo. Mula na yan. Hindi na makikita ng pamilya Shen ang araw ng Jiangcheng. Shenwan. Sige, magmatigas ka pa. Tama na. Tingnan natin ngayon. Sino ang may lakas loob na galawin ang tagapagligtas ko? Ziazi Shenwan. Ang taong gusto kong pasalamatan ngayong gabi. Ano? Kayo? May reklamo ba kayo? Huli ka na dumating. Pasensya na. Naantala ako sa daan. Paano nangyari ito? Kinuwi. Huwag kang padeya sa kanya. Mabilis siyang magpanggap na kaawa-awa. Kinuha niya ang gamit ni Mama kanina. Nandiyan para si Rain ang pangalan ng pamilya Shen, para guluhin ang samahan natin. Tama si Kyongsu. Si Shenwan, ang batang ligaw. Lumaki siya sa probinsya, masamang tao siya. Bumalik siya para maghiganti sa buong pamilya natin. At saka, may hawak siyang sek na may pirma mo. Siguradong may problema ang sek na iyon. Mr. Lee, maaring hindi alam ang tunay. Totoo, marami ginawa si Shen, na nakasakit kina Qianchu. Bilang kanyang kuya. May karapatan akong turuan siya. Tama na. Ayo laging nagsasalita tungkol sa pamilya. Lagi niyong pinapaboran si Shen, pero naisip niyo ba? Shen Qianzui, mula simula hanggang ngayon, ginagamit lang kayo sa pangalan ng pamilya para gawing kasangkapan. Palinisin ang daan niya. Hindi. Hindi. Boss Lee. Ano ginawa niya sa'yo na sobrang paniwala ka sa kanya? Nga Boss Lee, may pera at kapangyarihan ka. Pero hindi yan ibig sabihin, pwede mong sirain o siraan ang pamilya namin. Tama yan. Si Qianzui ay lumaki sa aming paningin, kilala namin ang pagkatao niya. Ang samahan namin kay Qianzui, hindi matitinag. Boss Lee, mag-ingat ka sa sinasabi. Kaya ano pa may? Si Qianchu ay kamag-anak natin. Pinagkakatiwalaan namin siya. Pagmamag-anak. Pamilya. Si. Susundin ko ang hiling na ika-4 na dalaga. Ibibigay ko sa inyo, Pamilya Shen, isang hindi inaasahang sorpresa. Para makita ninyo ng malinaw ang pinangangalagaan ninyong relasyon. Pamilya ay mga anak ng tatay ninyo at ang pangalawang ina. Wang Fugi. Ang ginawa mo noon. At ang tunay na kwento ni Shen Qianzui. Sa harap ng pamilya Shen, linawin mo na. Magpakatotoo ka. Sinasabi ko na. Naneniya. Ako. Silyu Mefon ako. Yung makamandag na baba, siya ang nag-utos sa akin. Hindi ka o sinasabi kung ano-ano. Hindi ako nagsasabi ng mali. Noong taong yon, siya ang nag-utos sa akin. Napalitan ng mga bata. Kinuha ko siya. Si Shen Jioming. Ang kanilang lihim na anak sa kasalanan. Ipinalit sa pamilya Shen bilang anak na babae. Ang tunay na kapatid na babae ng mga inyong tunay na kapatid na babae. Si Shenwan.
Iniwan sa akin. Kaya. Si Liu Meifang ang nagdala ng kalungkutan sa nanay natin hanggang sa huli. Mula pagkabata, pinoprotektahan at pinapalaki natin siya. Anak sa labas na sumira sa masayang pamilya. At ang palaging inaapi. Siya pala ang tunay nating kapatid na hindi man lang nakaanas ng pagmamahal ng pamilya. Shen Qiangsu. Nakakasuka ka. Hindi. Fernacia. Si Wang Fugi ay sira na. Nagsisinungaling siya, nilaglag niya ako. Kaya, maniwala kayo sa akin. Huwag nyo nang kunan. Tumabay, Bumangon ka. Huwag nyo nang kunan. tumabi ka. Bumangon ka. Maduming tao dalhin nyo. Ibigay sa mga pulis. Pati ang mga ito dalhin nyo. Dapat tarusahan din sila. Huwag niyong hawakan ako, bitawan niyo ako. Mr. Lee Wagnermann. Mr. Lee Padawaran Kami. Shenwan, kinamumuhan kita, wala kang magandang mangyayari. Bitawan nyo ako. 1-1. Kapatid. Pasensya na, kapatid. 1-1. Pasensya na. Kapatid. Pamanhin. Mali ang akala namin sa iyo. Walang mailing akala. AKO. Hindi ako ang kapatid ninyo, gayon at sa hinaharap, hindi ko kayo patatawarin. 1-1. Shenwan. Pagkatapos nito. Ano ang plano Montag? Plano. Marami akong plano. Nabuhay akong muli. Nawala ang maling paratang sa nakaraang buhay. Pagkatapos nito, ang tunay na buhay ko bilang Shen Wan ay magsisimula pa lamang. Boss Lee, ang kabutihan mo sa akin, gayon naibalik mo na. Sa ating dalawa. Kaya't na tayo. Alis na AKO. Sandali lang. Ano yun? Hindi MOBA. Gusto mo pa akong tulungan ka ulit? Tama. Babalik na ang pamilya ko mula sa UK. Alam kong dalubhasa ka sa metaphysics. Lalo na sa pagkontrol sa mga kalaban. Sana. Pwede kitang makipagkasundong magpakasal. Ano? Sa loob ng 1 taon. Bilang asawa ko. Ayusin mo ang kaguluhan sa pamilya ko. Pagkatapos ng lahat. Magdiborsyo tayo. Bibigyan kita ng 100 bilyong pabuya. IKFPA. Pumapayag ka ba? Sige.